good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga plaro, sa aking mga viewers dito sa aking channel sa aking YouTube channel Kasabong TV. Nandito muna ako sa umaga na ito ngayon magbigay ng kunting tips sa pulpuriba sa inyo sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Bago ang lahat ipagpatuloy kasabong ipakilala ko muna sa inyo. Ito na siya ang kulay sa anak ng pinakamatanda kong manok, magulang na pinapalahi ko, Malinyadan, Boston Sweater, bandid ng bakbakan, Toothed Sweater. Ito na siya. Stagnan. Karamihan sa mga kulay ganito po sa linyada na Boston Sweater, ang kumukuha, bumibili sa akin sa linyada na ito, yung sinundan nito, pinag-champion nila sa tuhit dito mismo sa Sabungan Cockpit sa San Juan. Nagpakakuhag premium ito siya. Pagkatapos ako din mismo nag-personal kasi yan kasi sa sabong ang laro ko mong sinasalihan, pinag-champion ko rin kasi lamang din ito sa panalo kaysa talo ang linyada na ito. Kasi pinagpares ko ang ina nito na linyada din na nagpanalo. Tapos pinarisan ko nung Boston Sweater ko nga Toothed Sweater. Siya. Kaya karamihan sa mga anak natural lang naman may talo, pero ang dami talaga sa magkakapatid na mag-produce na mag-uwi na panalo. Ilang lang ang mag-uwi na talo. Yan, totoo niyan. Kaya mamaguhan pa lang, pinaka-importante dito sa pagmano, huwag tayong bumasi sa postura sa kagwapuhan. Pero ito pag sinasabi talaga na linyada na Boston Sweater, linyadang sweater, may bandira, walang masyadong pangit dito. May lalabas dito katulad nito, simple lang ang pagmumukha, pero hindi kaano kapangitan, katamtama lang. Pero may lalabas din dito sa mga linyada na ito kasi may dubong sweater, process na sweater na pugi, may kakapuhan. Pero ang ginagawa ko naman, hindi ko lalong gagamitin kong paglaban, hindi ko pinapugi pagpungos. Parang simple lang na tingnan ang magpapungos. Hindi ko pinatanggalan ng dito dahil mga maliit lang ang ito, tingnan nyo. Ang mga tainga nito ang liliit, ang mga lambi sa baba hindi kailangan tanggalan. Maliit lang, ayan, maliit lang. Karamihan nito sa magkapatid nila, maliit lang talaga ang dito tainga nila at sa kalambi. Ang binabawas ko lang sa kanila yung palong panghitaan dahil bumagsak, tumakip sa mata. Yan lang ang style ko. Kasi ang purpose ko niyan, kung pugi nga manok mo, papugiin pa, mahirapan ka, matagal kang makahanap ng maging kalaban, kamats, kung sa tawag nito tuwits ulutan. Pero kung ang manok mo, simple lang ang pamukha, pangit lang tingnan, pero mahusay mo matugpalo, ang daling mo palaban at saka medyo malapit-lapit ang panalo. Hindi ko naman sinabing siguradong malapit-lapit sa panalo. Lalo na kung maganda ang paghanda mo, sakto sa alaga, sakto sa kondisyon, sakto sa ensayo, sa training. Yan pinaka-importante dahil ulitin ko sa inyo ang higpit ng ngayon. Kahit saan kayo manood ng mga Sabungan Cockpit, mga derby, kahit sa mga Toothed, mga half pipe, karamihan talaga kung magkabanggaan, magkalaban-laban ang parehas mamanok talaga, mahigpit ang labanan. Hindi katulad dati na parang sandali lang kung quality ang manok mo, sigurado na kaagad kang lamang sa panalo. Pero ngayon hindi ka makasigurado, may panalo ka man pero may talo. Kaya dito sa Sabong, ini-advise ko palagi sa inyong mga baguhan pa lang dito sa aking channel, sa aking YouTube Kasabong TV, na alalay lang talaga tayo. Lagi paalala ko sa inyo, huwag natin gawin tong bisyo, gawin natin libangan. Alalay lang sa pag-breed ko ng manok, sa katotohanan yan, naglaro, naglaban-laban ako, nag-intra-intra ako, pero nag-out, nagbinta din ako kung magsobra na ang aking mga manok, mga panglaban. Yan ang katotohanan yan. Kahit saan kayo magtanong sa mga malaking breeders, sa mga big time nagpa-farm, nag-out din yan sila, nagbibinta. Para sa mga pamaraan na mag-out, magbinta ka, mabawas-bawasan, mabawi-bawi mo man lang ang ginagastos mong vitamins o pagkain sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na sa kanila, sinusilduhan ang mga buhay ang nag-alaga sa mga manok nila. Dito sa kain
swerte yun. Isipin mo, pang araw yun na budget. Tapos disildo pa. Kaya nag-out, nagbinta din yan sila. Tapos nag-entry, nag-diderby yun sila. Pero nag-out, nagbinta pa rin yan sila. Yan. Kaya dito, kailangan matalino guys sa tayo. Marunong tayong mo diskarte. Kaya yung ginagawa ko mismo, nag-out, nagbinta din ako. Bukod na naglaro, naglaban ako, nag-entry din sa sabog. Kasi kailangan dito sa pagmamanok, mayroon din tayong pagkukuna ng pambili ng pagkain nila, feeds at saka vitamin. Kasi kung anuhin man natin, kung marami tayong alagang manok, wala naman tayong budget na pangbiling pagkain sa kanila, di kawawa lang din ang ating mga alagang manok. Importante dito magmamanok na lang tayo, ibigay na natin ang todo support sa kanila, pagkain, mga pangailangan nila para manatiling malusog, malakas ang pangatawan sa bawat isa sa kanila. Pag naglaban tayo, doon na natin matikman ang panalo. May talo man tayo pero lamang sa panalo kaysa talo. Yan lang, hanggang dito muna po sa buong bukas ulit iba na topic. Ipipaliwanag ko sa inyo. Thank you talaga sa nag-support, mag-survivors sa mga ganito na videos dito sa aking channel YouTube Kaliyaw Kasama. Ulitin ko, thank you sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you.